Kung ang pag-ibig, ipapahamak ang matalik na kaibigan, masunod lang ang minamahal. Pag-ibig pa kaya ang tawag doon? Ako man, naguluhan. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang napasok kong gulo dahil sa best friend ko. Ano kaya ang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko, na naipit at nalagay ang buhay sa bingit ng kamatayan dahil sa best friend niyo? Ako si Mito at ito ang aking kwento. Uy, Kax! Kamusta yung batok mo? Gusto mo bang masahihin ko? Ha? Okay lang, Kax, hindi na. Yung balikat mo, di ba nangangalay yan? Saka nahataw yan kahapon sa basketball eh. Gusto mo banat-banatin ko para dumaloy ng maayos yung... Anak naman ng kamote, Kax, so natutulog ako eh. Gusto mo, ikaw banatan ko para dugo mo yung dumaloy? Kaso palabras ng katawan mo. Natutulog yung tao eh, ba't di ka mapakali dyan, ha? Sorry. Easy ka lang, Kax. Alam ko naman kasing hindi ka sanay sa mahabang biyahe. Saka malayo-layo pa rin kasi tayo eh. Para lang, alam mo na, komportable ka. May maayos akong matulugan pagdating natin dun. Diyos ko, Kax, 6 na oras na tayo sa bus. Tapos magbabarko pa, sabi mo? Tapos mag-jeep pa. Pag yung hinaharot mo sa FB, dispalinghado na naman. Sinasabi ko sa'yo, iiwan kita. Itong nakilala ko sa FB, hindi rin to kaharutan, no? Mahal ko to. At ramdam ko, mahal din ako nito. Kilig na kilig eh. Iniipit lang. Ramdam ko kahit milya-milya ang layo. Alam mo yung kantang A Thousand Lies ni Vanessa Carlton? Parang ganun to. Puro kabalbalan. Pag ako di natuwa sa tutuluyan natin, ikaw ang makakakita ng maraming star. Pati sa buwan bigla kang makakarating. Tas A Thousand Lies? A Thousand Miles yun, ugok. Ba't bang lalayo ng mga pinipili mo? Ano bang trip yan? Napakarami mo namang tirada sa akin. Yung mga nahanap ko nung nakaraan, mapinachat lang sa akin yun ng mga katrabaho natin eh. Hindi ko naman alam na maton pala yung isa. Tsaka mas malaki sa tatay ko yun. Tamo na. Yung isa tatay mo. Yung isa naman nanay na. Ngayon naman kinakaladkat mo na ako sa paniligaw mo. Bakit nga malalayo yung pinipili mo, ha? Ganun talaga eh. Sipin mo pag napakalayo ng pinanggalingan ko, pwedeng hindi agad ako pauwiin nun. Mahihiya yun. Kasi layo ng binyahe ko eh. May isip rin nun yung gastos. Diba? Tawag dun, pinagbabawal na teknik ni Sensei Beloy. Pinagbabawal na teknik? Pag tayo nakuyog pa ng angkan nun, talagang napakalayo ba naman eh. Kapal din ang mukha mo. Imbis ikaw lang asikasuhin nung nililigawan mo, nagbit-bit ka pa. Oh, ayan na. Terminal na pala to. May 7 oras sa bus. Tapos magbabarko rin kami. Nagliligawan pa lang yan. Ganyan ang diskarte ng kababata at best friend kong si Beloy. 5 oras din kami sa barko. Higit 10 oras kaming bumiyahe sa lupa at tubig. Pagdaong ng barko, doon na ako halos bumigay. Nagsuka na ako. Siyempre, inalalayan ako ni Beloy. Uy, pre! Teka, dito, wag dyan! Yan, sa tubig na lang. Sige lang, ilabas mo. Ay, buisit. Hayop ka, Kax. Parang hinaluka yung kaluluwa ko. Parusa sa katawan tong biyahe. Sorry na, Kax. Ang cute mo talaga pag sumusuka. Parang iluluwa mo pati puso mo eh. Tarantado ka. Teka, meron pa. May nakita akong kung ano sa tubig. Yung refleksyon ko, nagdudugo ang mukha. Kumabog ang dibdib ko sa nakita ko pero kinalas ko na lang din agad ang tingin ko doon. Matapos magbarko, 2 oras na jeep naman ang binaybay namin. Bumaba kami sa isang kanto sa main road at doon na kami sumuot. Maya-maya'y may nasalubong kaming matanda. Hinintuan kami ng matanda at diretso kaming tinitigan nito.
Uy, yung matanda oh. Ba't kayo nakatitig sa atin? Oo nga eh. Parang sama pa ng tingin eh oh. Tatang, ano ho ba yun? May kailangan ho ba kayo? Magsibalik na kayo. Ano ho? Tatang, may kailangan kaming puntahan sa dulo eh. Ano ho bang problema? Magsiuwi na kayo. Hindi kayo dapat pumunta ron. Tatang, ayos na ho yun. Kami na ho bahala. Kaya na ho namin yun. Salamat na lang ho. Kunin niyo to. Tapusin niyo agad ang pakay niyo ron. Uy, tuba. Salamat ho. Ingat ho kayo. Tuba ba yan? Kung ako sa'yo, hindi ko tinanggap yan eh. Baka mamaya kung anong meron dyan eh. Hayaan mo na. Ayaw mo nun? Libreng tuba rin yan. Tsaka, basta hayaan mo na. Bukod sa matalas tumingin ng matanda, napansin kong may nakasuksok na malaking kutsilyo sa likuran nito. Ang totoo, hindi naman talaga ako natakot sa matanda. Mas nahiwagaan at na-curious ako sa kanya. Nang makalagpas kami, binalikan ko ulit ng tingin. Nanlaki ang mga mata ko nang matanaw kong parang bahagyang lumingon ang scarecrow. Gulat naman ako sa'yo. Ano ba yun? Saka, saan na ba? Malayo pa? Parang tanga. Nagugulat ka kahit di ginugulat. Scarecrow lang yun. Tsaka nagchat na. Ito oh. Diretso lang daw tayo. Nandun daw siya sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid nitong pilapil. Ano na plano mo? Ang kilala nun na nanliligaw sa kanya, ako. Paano ngayon? Kabalbalan mo kasi. Kaks naman eh. Sorry na nga eh. Sorry na, di ba? Pero hindi na pwedeng mapurnada to. Wala nang atrasan. Kaks naman. Sige na naman. Ay, buwisit. Laking gulo ng ginawa mo eh. Paano pag napasagot ko yun? Ayoko ng relasyon ngayon. Tsaka, pake ka ba nun? Akin na lang yung nililigawan mo. Ano ba naman yan? Ay. Oo na, pati ako nananakit na ulo ko. Pero yun na nga, ituloy mo na lang muna, Kaks. Saka na natin problemahin pag nandun na tayo. Sige na naman, napakalayo ng binyahe natin eh. Ay, bibigtiin na lang kita pagkatapos nito. Sige na, oo na. Pero pag uwi natin, titigilan mo na to ha. Bigla kang mawawala, biglang hindi mo na i-chat yan. Pero sa ngayon, sasakay ako sa katarantaduhan mo. Yun! Sabi ko na, di mo ko pababayaan, Kaks eh. Ako bahala, basta chill ka lang, tuloy mo lang. Gusto na nga kitang itulak dyan sa patubig sa gilid mo tas uuwi na lang ako eh. Isang problema rin, alam mong wala pa akong nililigawan? Kaks naman, kala ko ayos na. Syempre tutulungan kita, syempre, i-coach kita. Basta, sakay ka lang, ako bahala. Ay, bahala na. Ewan, hassle nito. Ikaw bahala ha. Ako may pasa. Uy, ayan na. Yun na yung puno ng mangga, siya na yun. Grabe, heavy ng muka. Nakadress pa, Kaks. Kita mo yung buhok? Pang commercial, Kaks. Tapos yung hugis ng katawan. Oo na, manahimik ka na. Daming mong kuda eh. Ano gagawin ko? Sabihin mo na kasi palapit na tayo. Kumakaway na nga eh. Uy, naku, tumakbo na papalapit. Yes, sa wakas. Mina, hi Mina, ito na ako. Uy, teka, ano nga? Nakalimot si Beloy. Nakangiting tumakbo palapit sa amin ang babae. Si Beloy naman, biglang sumalubong na patakbo rin. Nakabukha pa ang dalawang kamay. Pero tumakbo na rin ako kasunod ni Beloy. Mina, mahal ko Mina. Wow! Grabing sidestep yun. Mito, ang tangkad mo pala ano? Saka talagang ang lakas ng dating mo sa personal. Mina, disgrasya. Aray ko. Kumusta? Pagod ka siguro ano? Ewan ko nga kung ba't ako nandito eh. Salamat nandito na ako. Ha?
Okay ka lang ba? Oo, okay naman. Hoy, tulong! May tao ba dyan? Hello? Nasaan ako? Nako, sino yun? Kaibigan mo ba yun? Baboy Ramo. Oo, kaibigan ko. Teka, pulutin ko lang ha. Sorry ha. Nakita ko nga siya kaninang sumalubong. Kaso, hindi ko na napansin kasi talagang natuwa ako nang makita ka eh. Ako kaya natuwa? Teka lang, ha, tulungan ko lang to. Sinampa ako ni Nina. Isang maliit at cute na babae. Talaga nga namang mahuhulog ang loob mo. Kaya pala, lukong-luko sa kanya si Beloy. Nay, kayo na po munang bahala sa kanila ha. Kukunin ko lang po yung kanin sa kayong ulam para makakain na rin po sila. Yun, tamang-tama, food trip. Beloy, tama ba? Opo, magandang tanghali po. At sino itong kaibigang kasama mo? Mito ho. Mito, gandang tanghali po. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito. Napakaganda po ng lugar nyo. Wala akong masabi. Kung alam mo lang, para na kayong nasa ibang dimensyon. Beloy nga ba? Nanliligaw ka nga ba dito kay Mina? Yun nga, oo. Pumunta ako dito para manligaw kay Mina. Sigurado ka ba? Bakit parang nangangatog ka pa? Kung hindi buo ang loob mo, nahihilo kasi yan. Ay, Mina, tulungan ka na namin. Uy, tayo, tulungan mo. Peste ka, kita mo tong ginawa mo? Sige lang. Ilatag mo tong dahon ng saging. Tapos ito, inihaw ng mga laman yan. Laman ng baboy Ramo yan. Wala niyan sa inyo pero masarap yan. Naku, kung ikaw ang nagluto, siguradong masarap. Naikwento mo nga sa akin na ikaw ang nakatoka sa pagkain pag may okasyon dito sa inyo. Ha? Naikwento ko sa'yo? Dito kay Beloy. Si Beloy kasi, naikwento ni Beloy sa akin yun. Oo, yung nagluluto ka. Ha? Oo, ganun nga pala. Kasi naidaldal ko lang dito kay Mito na ganon. Sabi ko nagluluto ka eh. Yun. Masyado kasing proud sa'yo tong si Beloy. Kaya nga naikwento niya yun. Ganun ba? Okay. Nakakahiya naman. Nakakwento mo pala ako dito kay Mito. Kasi alam mo, sobrang close kasi kami nitong si Beloy. Pero di naman lahat. Konti lang. Diba Beloy? Close tayo. Magkaibigan kasi tayo diba? Oo. Mahal na mahal ko tong si Mito eh. Napakabuti kasing kaibigan nitong si Mito. Ang cute. Ayun, cute pa niyan. Kita mo? Yung sarap tusukin ng tinidor. Aray! Masakit ba? Masakit? Mamaya sa lalamunan mo na. Wala yun. Ganito talaga kami. Masyado kaming close kaya ganito kami magbiroan. Ang cute mo naman. Pero yun nga, salamat ha at talagang dinayo mo ako dito. Grabe yung binyahin yun, no? Sana hindi magbago yung sigasig mo, lalo na sa mga susunod na araw. Naku, hindi ako... hindi magbabago tong si Beloy. Napaka-consistent ng kaibigan kong to. Lahat ng pinapasok niyan, pinaninindigan niyan. Naku, sana lang talaga. Kasi hindi biro yung mga bubunuin mo sa mga susunod na araw. Ha? Bubunuin? Ikaw, binata. Yung sinasabi mong hirap at layo ng nilakbay mo, wala pa yon. Pero higit pa riyan ang kailangan mong ilaan para mapatunayang buo at malinis ang hangarin mo sa anak ko. Naku, sabi ko nga ho, walang inuurungan tong si Beloy, lalo na para kay Mina, kahit nga ho. Sa loob ng 1 linggo, pagsisilbihan mo hindi lang si Mina, kundi buong angkan namin. Maging ang lupain at kalikasan namin, kailangan mong suyuin. Po? Anong ibig niyong sabihin?
Beloy, magpakatatag ka ha. At patunayan mo sa aking totoo, matibay at puro ang damdamin mo. Gaya ng mga sinaunang tradisyon, kailangan kong pagsilbihan ang pamilya ni Nina. Magbubukid ako, magpapastol ng mga hayop, mag-iigib ng tubig, at lahat na ng araw-araw na gawain nila para mabuhay, kailangan kong pasanin. Dito ko raw mapapatunayan kung totoo ang damdamin ko para kay Nina. Yung mga sako daw ng palay, tapos yung traktora, tapos yung mga kambing, tapos yung baka, tapos, masahihin mo raw si auntie, hehe. Oh, kilos na. Hoy, kilos na daw. Animal kang kalabaw ka. Kita mo na ginawa mo? Uy, relax ka lang, Kax. Easy, easy. Ayun pa si Auntie Lorna, oh. Huwag ka magulo. Kax! Hoy, Kax! Tignan mo yun! Uy, ano ba yun? Pero tignan mo yun, oh, yung ibon, napakalaki. Ano? Parang ibon lang eh, saan ba? Wala. Saan? Tao yung nandun, matanda yun eh, sira ulo mo. Itinuro ko kay Beloy ang dambuhalang itim na ibon. Pero iba ang nakita namin nang lingunin namin ito. Isang matanda, walang tinag na nakatayo sa gitna ng bukid. Uy, sandali. Pucha, pagod na ako, pahinga naman tayo. Tigilan mo ako. Ikaw may kasalanan nito eh. Nadamay lang ako. Diyan ba? Hindi pala kamalig yan eh. Kulungan yata yan eh. Pero ang laki. Uy, may tao doon. Ayun, nasa sulok. Meron na naman. Lagot kayo. Lagot. 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 Ate, ano yun? Uy, Kax, ba't ganun tumingin? Medyo nakakatakot, no? Tsaka napakaitim ng mata, parang ilang araw nang hindi natutulog. Sino kaya yan? Parang hindi siya normal. Yung isip niya, nakakulong na, nakakadena pa. Ate, Meron ulit. Meron ulit. Lagot. Lagot kayo. Lagot na kayo. Uy, Kax, ano nangyayari? Ba't nagkaganyan? ewan. Teka, ano yung ungol na yun dun sa likod ng kulungan? Paulit-ulit na sumigaw ang babaeng nakakadena at nakakulong. Sa unay, bumubulong. Hanggang maging nakakatakot at mahahabang sigaw ang pinakawalan niya. Sunod ay nakarinig kami ng huni sa likod ng kulungan. Walang ano-ano'y, nakita namin ang malaking ibon na umangat. Umikot-ikot sa amin ang ibon habang tuloy ang sigaw ng babae. Ba't ba kasi kayo nagpunta doon? Huwag kayong nagpupunta doon ha? Bawal doon! Kala kasi namin, yun yung kamalig na paglalagyan ng mga palay. Naku, naiwan na natin dun yung mga sako. Hayaan nyo na yun. Basta ha, wag na kayong pupunta doon. Magmerienda na nga lang muna kayo. Mula sa pagod at hilo sa napakahabang biyahe, hanggang sa biglaang pagtatrabaho sa bukid, dagdag pa ang mga di maipaliwanag at nakakanerbiyos na pangyayari. Bumigay na ang katawan ko. Habang nagsasali ng tubig sa baso, nawala na ako ng malay. Doon na ulit ako na naginip. Nasa kulungan ako. At yung babaeng sumisigaw kanina sa kulungan, siya na raw ang nasa labas. Bumalikwas ako ng bangon at pawis na naman. Kwarto na ang nakamulatan ko. Pagtanaw ko sa isang bintana, madilim na. Bigla namang pumasok si Beloy sa kwarto. Uy, Kax, gising ka na ba niyan? Ano, kumusta ka? Ano? Ano kumusta? Mukha mo. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Nakita mo yung nangyari kanina? Bumigay na yung katawan ko. Hindi kaya ng katawan ko yung ganun. Uy, Kax, teka, boses mo muna. Hinaan mo lang naman. Sorry na, ako rin. Di ko akalain ganun pala eh. Inamin ko naman kasalanan ko nga eh, pero wag na tayo mag-away.
Ang dali mag-sorry no? Paano nga? Ano na nga gagawin natin? Hindi ko nga kaya to, isang linggong magbubukid, mamamatay ako nun. Mito? Mito, gising na ba si Beloy? Ayos lang ba siya? Medyo hilo pa pero gising na. Buti naman. Tara na. Para din makahigop siya ng sabaw. Hapunan na din kasi. Saka nandito na si Lolo. Gusto niyang makilala si Beloy. Ay, patay. Palubog tayo ng palubog sa kalokohang ginawa mo Ay, sorry na nga kasi. Pero tara na muna, sige na naman. Lumalala na talaga ang inis ko kay Beloy. Napakalaking pasanin ng nasuotan ko dahil sa kanya. Pero para bang wala akong magawa sa ngayon. Tumayo akong mahilo-hilo at nanlalambot pa. At nang hapunang yun, dumalaw ang lolo ni Nina. Matanda na, pero napakalaking tao ang lolo ni Nina. Aakalain mo dating wrestler sa sobrang laki. Kalbo at malalaki ang mga matang tuwid kung tumitig. Si Aling Lorna na nakakatakot, tiklop sa presensya niya. Pero si Nina, nakakapag-alala ang kilos niya habang nandoon ang lolo niya. Ilag ang tingin niya dito. Nanginginig, kaya 2 beses siyang nakatapo ng sabaw at nakabasag. Ewan ko kung ano ang meron. Pero lahat kami ay parang nalulusaw sa bigat ng dating ng matanda na kung tawagin nila'y amain. Ito po yung sabaw po. Itong kinilaw. Ipaglalagay ko ho kayo. Nina, baka kailangan ng amain ng masahe. Ho? Masahe? Mamasahiin ko ho kayo. Maghugas lang ho ako. Nina, Po? Ano ho yun? magtapat ka. Saan mo nakilala itong binata? Saan? Ano ho? Nakilala ko kasi mga pamangkin sila ni Kapitan. Mga mula sa syudad. Nina, Totoo ho. Pinakilala ni Kapitan. ipakilala mo ang manunuyo mo, Mina. Ho? Hindi mo narinig o hindi mo nauunawaan. Po? Opo. Naiintindihan ko po. Ito po siya po si Beloy. Magandang gabi po. Ako po si Beloy. Nice meeting you po. Ako naman po si Mito, kaibigan po. Binata, doon sa pinagmulan mo, wala kang ginawa kundi magpakalunod sa layaw. Dito, wala kang gagawin kundi patunayan ang sarili mo, maliwanag ba? Opo. Tutuloy na ako, babae. Amain? Tiyakin mong mapapantayan ng binata ang ikalawang seremonya. Umpisahan na bukas. Ipahanda ang bahay palagayan. Tiyaking naroon ng mga bata paglubog ng araw. Masusunod, Amain. Tutuloy na ako. Salamat sa presensya mo, Amain. Salamat, Amain. Ay, grabe. Ang hirap huminga. Ma'am Lorna, sino po ba siya? Bakit parang... Yon ang lolo ni Nina. Amain ang tawag ng lahat sa kanya. Siya ang ugat at haligi ng angkan namin. Grabe ang tindi, nakakatakot po. Parang si Undertaker. Ay, ari ko, ba't mo ako pinitik? Bibig mo, lumamon ka na nga lang. Ganun pala. Nina, ayos ka lang ba? Hindi ka yata kumakain. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-inarte. Wala kang ititira sa pagkain sa pinggan mo. Ayos lang. Opo, Nay, kakain naman po ako eh. Nga ho pala, ano ho ba yung sinasabi niyang isa pang seremonya? Sa loob ng 3 gabi, sa bahay palagayan,
Doon kayo matutulog ni Mina. What? It does not be. Never again to martial law. Aray, yung siko mo ha. Isa pa, bubuhusan kita nitong suka. Teka lang ho. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig kong sabihin, bakit ho? Kasama yun sa kaugalian namin. Bukod sa pagsisilbi sa angkan ng babae, 3 gabing magtatabi ang nagsusuyuan dun sa bahay palagayan. Susubukin nun ang respeto ng lalaki sa babae. Sa babae naman, doon masusubok ang kanyang pagkadalisay. Oh, hindi! Tumahimik ka, sabi. Mapupunit na yata ang katinuan ko. Di ko na alam kung paano ko iaahon ang sarili ko sa kalukuhang ginawa ng best friend ko. Beloy, nakakain ka! Mito, pwede ko bang makausap ng sarilinan si Beloy? Ha? Sige lang, usap lang kayo. Dito na lang ako. Di naman ako makikinig Mito, sige na naman no. Sobrang importante lang kasi. Alam mo, Beloy, ang saya-saya ko na talagang pinuntahan mo ko. Ikaw ang kauna-unahang sumadya ng ganito sa akin. Beloy, kumusta ka naman? Ako? Ayos na ayos ako. Saka, masaya akong masaya ka. Tapos, natutuwa ako sa'yo, ganun. Pero kahapon kasi bumagsak ka sa sobrang pagod eh. Ayos ka lang ba? Oo nga eh. Pero kasi, kakagaling ko lang sa biyahe nun eh. Tapos, nabigla yata ako. Ganun ba yun? Beloy, may problema ba? Di mo ba ako nagustuhan nung makita mo ko? Yung itsura ko ba? Nadismaya ka ba doon? Sa totoo lang, napakaganda ni Mina. Makinang ang mga mata, maganda ang hugis ng labi, bilugan ang napakaliit na mukha. Ang buhok niya may pagkakulot pero bagay na bagay sa kanya. Kaya nahirapan ako sa tanong niya. Hindi itsura ang problema. Ang problema, yung kalokohan namin ni Beloy. Nakokonsensya na ako. Nahihirapan na rin ako sa totoo lang. Dahil naobliga akong trumabaho ng mabigat para manligaw. Naku, Mina, hindi. Ang totoo, napakaganda mo. Sobrang bait mo. Sobrang masikaso ka. Ano lang kasi parang bigla lang akong nahiya. Niilang ba, ganun? Maganda ako? Talaga? Salamat. Pero ramdam kong may hindi normal eh. Iba ka. Ibang kilos mo, ang salita mo. Pero yung totoo, mas gusto ko yung taong nasa harap ko ngayon kesa dun sa kachat ko. Napalunok ako sa sinabi niya. Mas nagugustuhan na raw niya ang taong kaharap niya? Iniisip ko kung nakalata na siya sa kalokohan namin. Pero paano kung hindi? At talaga lang nagkakagustuhan na kami. Kinabukasan, tuloy ang pagsisilbi ko bilang si Beloy sa pamilya ni Mina. Isalansan mo ng maayos yan. Baka dumaos-dos. Isalansan mo ng maayos, baka nga dumaos-dos, ano ka ba? Pagkatapos mo riyan, manguha ka ng pataba doon sa likod ng kamalig. Pagkatapos mo raw dyan, manguha ka ng pataba dun sa likod. Mamaya, hakutin mo yung mga darak ng baboy. Linisin mo pala muna ang kulungan, ha? Linisin mo yung kulungan ng baboy bago mo hakutin yung darak. Ay, siya nga pala, Beloy. Mamayang gabi na yung sa bahay palagayan. Pwede sumama? Mito, hindi pwede. Kasi sagradong tradisyon yun. Kami na talaga ni Beloy yung kailangang matulog doon. Nakatingin lang ako sa lupa habang nagsasalita si Mina. At yung pagtulog namin na magkatabi sa gabi, nininervyos na ako. 3 gabi kayong matutulog dito na magkatabi. Ang kama na to, mula pa sa mga ninuno namin. At iyang mga nakikita mong mga imaheng kahoy, yan ang mga bathala at ninuno namin.
Sila ang magbabantay sa 3 gabi ninyo. Magkakaalaman tayo sa tunay na damdamin mo sa anak ko. O siya, maiwan ko na kayo. Sa paghiga ko pa lang, hirap na ang kalooban ko. Ni hindi mapanatag ang likod ko. Lalong umaangat ang nararamdaman ko kay Mina na hindi dapat. Katabi ko pa siya at kami lang dalawa. Tao lang ako, lalaki na nasa tamang edad. Hindi maiwasan ng katawan ko na may maramdaman din. Maliit ang higaan sa totoo lang, kaya halos magkadikit kami ni Mina. Amoy na amoy ko rin ang buhok at ang bango niya. Dahil naligo siya bago matulog. 3 oras na ang lumipas. Hindi antok ang nakadapo sa akin. Ano ba naman to? Unang gabi pa lang. Mito, Ha? Nananaginip yata to ha? hindi ako nananaginip. Ikaw si Mito, di ba? Yung kaibigan mo, siya talaga si Beloy. Alam ko na. Kaya wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sorry. Si Beloy kasi, siya ang may idea kasi, idea niya kasi to eh. Sorry. Mina. Uy, teka lang. Masyado akong malapit eh. Mito, wag mo kong iiwan ha. Yumakap si Mina habang nakatalikod ako. Paulit-ulit niyang sinasabi na wag ko siyang iiwan. Habang ang tunay kong pangalan ang tawag niya sa akin. Alam na pala niya. Sa bagay, magulo kasi kami ni Beloy. Kinabukasan, balisang-balisa na ako. Hindi ko matingnan si Mina. Ayos din pala yung tuba na bigay sa atin eh. Sarap sa katawan. Solid. Yung nga, sinasabi ko, ano ka ba? Walang nangyari sa amin ni Mina. Magdamag lang siya nakayakap sa akin. Cox, ewan ko lang ha. Paano mo kayo mapapatunayan yan? Ang hirap yatang tanggapin yan sa parte ko. Ano? Sa walang nangyari sa amin eh. Babalik nga ulit tayo sa ideya mo to, di ba? Pero kung may niipit dito, ako yun. Ikaw talaga nagsubo sa akin sa sitwasyong to eh. Kaya huwag kang gumaganyan. Sinasabi ko lang sa'yo, Cox. Huwag mong subukan. Huwag na huwag. Isipin mo ako. Kung sakali man, baka kung ano magawa ko sa'yo. Sira ulo ka pala talaga eh. Mas problema natin ngayon, alam nga ni Mina tong kalokohan natin. Paano ngayon? Yung lintig na tradisyon nila. Mukhang di tayo papakawalan ng angkanyi. Basta, huwag kang gagawa ng ipagkakasira natin. Halos hindi kami nag-iimikan ng maghapong yun. Nagkakainitan na kami. Napakalalim na ng problema namin. Alam na ni Mina ang lahat. Nang ikalawang gabi, napakaraming weirdong nangyari. Pero mas kababalaghan pala ang tamang salita. At doon na nga, hahantong ang lahat sa iniiwasan naming mangyari. Nakarinig ako ng pagaspas. Pamilyar yun, dahil yun ang naririnig kong ibon sa bukid. Narinig ko rin na may tumapak sa bubong. Isang paris lang ang mga yabag. Bandang 1:00 naman ng madaling araw, nagisnan kong kumakain ng dinuguan si Mina. Mina, gising ka? Ano yan? Dinuguan! Nagugutom ako eh. Tara, kain ka din. Dinuguan. Sa madaling araw? Ayos rin ah. Pero sige, pahingi nga ako. Kuha lang ako ng mangkok. Yan, may puto rin dito oh. Tapos ito, tikman mo tong serbesang gawa namin dito. Wala rin ito sa inyo eh. Uy! Sarap nga nitong dinuguan. Hindi mabaho ang lasa ah. Okay din yung puto. Yang beer? Gumagawa pala kayo niyan? Oo, nilalabas to pag may okasyon. Mito, ano ba talagang pakay mo sa akin? Ha? Bakit mo pala natanong? Anong bakit? Siyempre, lilinawin ko.
Kasi alam mo, Mito, gusto kong umalis dito sa amin. Pwede ba? Huwag mo akong iiwan. Isama mo ko. Sasama na ako sa'yo, Mito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Taga dito ka eh. Ang ganda ng buhay mo dito eh. Ang tahitahimik nga dito. Uy, teka. Umiyak ka ba? Teka lang, huwag ka naman umiyak. Mito, hindi ako ligtas dito. Walang ligtas kay Amain. Sawang-sawa na ako. Sukang-suka na ako sa ginagawa niya sa akin. Mito, mahal kita. Mahal mo ba ako? Ano? Kaya pala gano'n na lang ang takot mo sa kanya. Kunin mo na ako, Mito. Mahal kita. Mahal na mahal. Ang hindi dapat mangyari, nangyari sa isang iglap. Kaya hindi ko na napigil ang sarili ko kay Mina. Yumakap si Mina hanggang sa magtuloy-tuloy kami. Pero natigilan kami nang may lumundag sa bubong. Sunod ay nakarinig ako ng pamilyar na nakakakilabot na boses na nagmula sa halimaw. Amain! Tatawad! Wag, Amain! Si Amain nga. Halimaw si Amain. Mina, ano nangyayari? Binata, nilapastangan mo ang aming lahi, ang aming tradisyon. Sa pagtungis mo sa puri ni Mina. Ikaw naman, Mina. Napakarumi mo. Hoy, anong marumi? Ikaw tong baboy na matagal na pala lumalapastangan kay Mina. Sa mismong apo mo. Ayaw mo lang na mapunta siya sa iba, yun lang yun. Baboy ka na, impacto ka pa. Mito, wag na. Amain, maawa ka. Traitor ka pala, sabi ni Amain. Kax! Kax, buti di ka nila sinaktan. Kax, pakawalan mo ko, bilis. Bilisan mo. Umalis tayo dito. Aswang si Amain. Aswang yung mga tao dito. Kax, aswang din si Mina. Pero hindi nila ako sasaktan. Ikaw lang ang pahihirapan nila bago kakainin. Kasi dinungisan mo raw si Mina. Kax, anong sinasabi mo? Si Mina, si Amain yung bumababoy sa kanyang matagal na. Ginagalaw siya ng demonong lolo niya. Kax, papatayin ka nila. Anong sinasabi mo? Hindi nila ako papatayin. Pero baka maparusahan ako dahil sa'yo. Traitor ka eh. Diyan ka na. Bumalik ka. Umalis na tayo dito, Kax. Bumalik ka. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Nakakulong ako at sugatan, samantalang si Beloy, malaya at konektado sa mga aswang. Takot at pagkalito ang bumabalot sa akin. Bakit ako iniwan ni Beloy? Kahit nanghihina sa sugat, di ako tumigil sa pangangalampag at kasisigaw. Maya-maya, sumulpot sa gilid ng kulungan ang tiyahin ni Mina. Huwag kang maingay, baka patayin ka nila. Ikaw, Ale. Ale, tulungan mo ko. Pakawalan mo ko dito, Ale. Kawawa ka naman. Niloko ka ng kaibigan mo. Makinig ka, Ale. Papatayin ako pag di mo ko tinulungan. Pakawalan mo ko. Ikaw lang ang dapat sagipin. Kilala namin yung angkanon. Kaya ka binigay dito nung ilipanting yun para ipambayad utang sa atraso ng pamilya niya. Si Mina, prinsesa ng mga aswang. Ikaw, gagawin kang prinsipe. Ano? Aswang? Aswang kayo? Kaya pala. At si Beloy. Ginago ko ni Beloy. Sirang ulo ka, Ale. Sinungaling ka. Kaibigan ko yun. Kaibigan mo nga. Pero may atraso kasi sila. Oh, bye-bye na. Makakawala ka dyan. May tutulong sa'yo. Buti rin na inom mo yung tuba. Bangon.
Makinig ka. Ma'am Lorna, ma'am, pakawalan niyo ako. Maawa naman kayo, gusto ko na umuwi. Maawa. Tumahimik ka. Ikaw ang Danius Perwisyo ng kaibigan mo. Tutal, mamamatay ka na. Makinig ka. Handog ka sa pagsamba sa kabilugan ng buwan. Kasabay nun ang pagtungtong ni Mina sa pagkadalaga. Ipaiinom sa kanya ang dugo mo para maging ganap na siyang aswang. Ang katawan mo, pagsasaluhan namin. Mga hayop! Ayoko! Mga demonyo kayo! Bitawan niyo ako! Inilabas ako at itinali. Sa pagkakaintindi ko, dadalhin ako sa piging ng pagsamba nila sa gabing yun. Nay! Nay, tama na! Tama na, Nay! Kayo! Bitiwan niyo siya kung ayaw niyong ihataw ko sa inyo tong buntot pagi! Amain! Demonyong amain yan! Sawang-sawa na ako sa pambababoy niya! Ayoko na! Pakawalan niyo si Mito at hayaan niyo na kaming umalis! Napakasawain mong apo. Walang aalis. Tuloy ang seremonya. Demonyo! Kaya nasiraan ng bait si Tia dahil din sa kababuyan mo. Hindi ako matutulad sa kanya, kay inay at sa lahat ng dinemonyo mo sa angka natin. Mina, lumapit ka. Nay, Nay, aswang rin ang makakatalo sa aswang. Kung talagang gusto mong makalaya, kung talagang gusto mong mabuhay ang lalaking yan at sumama sa kanya, kunin mo. Nalagutan ng hininga si Lorna, pero nakapagluwa ng batong itim. Nilunok ito ni Mina. Sa isang hiyaw, tinubuan ng pakpak si Mina. Humaba ang mga kuko at lumabas ang mga pangil. Isang mabilis na damba ang ginawa niya kay Amain. Pero sinalo at binalian siya nito. Pinaghahagis ng Amain ang mas mahinang aswang. Pinulot ko ang buntot. Hinagupit ko siya. Pero nasalo niya to at hinatak niya ako palapit at sinalubong ako ng siko. Dinampot ako ni Amain. Pero may dumating at napahiyaw at napaluhod ang aswang. Si Beloy, pinana ang aswang. Kasama pa niya ang magtutuba. Best friend ko yan! Wakasan na natin ang kahayupan mo. Totoy, alam mo hindi mo ko kaya. Sinita pa rin ang binabalikan mo. Wasak na ang kadinawa ng basurang yan. Kaya ng puri at pagkatao niya. Hayop! Wala kang awa. Hindi mo na mauulit sa iba ang ginawa mo sa asawa ko. Hoy bata, tayo! Alam kong ininom mo yung tuba na binigay ko. Palalakasin ka nun, pero idikit mo tong bato sa noo mo para gumana ang tuba. Diniin ko agad sa noo ko ang sinalukong bato. Uminit ang kalamanan at mata ko. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Biglang nasaluko ang bigwas ni Amain. Pinilipit ko siya't na ibalibag. Saka ko dinampot ang naghihingalong si Mina. Huwag kang tatalikod! Cox, sa likod mo! Sumalisi si Amain at kinalmot ako sa bewang. Tumumba kami ni Mina. Tumama ulit ang pana at sibat ni Beloy at nang magtutuba. Dinamba ko si Amain hanggang sa gumulong kami. Sa pagkakadamba ko sa aswang, bumao ng sibat at tumama na sa puso ni Amain. Dito na siya humiyaw at umusok. Unti-unti siyang nagliyab. Pero napatumba na namin ito ng magtutuba. Cox, malamang walang kapatawaran yung ginawa ko. Kahit humingin ako ng tawad, hiyang-hiya ako. Totoo lang, Cax. Mas nalungkot ako kaysa nagalit. Ikaw na yung pinagkakatiwalaan ko. Kung tutuusin, ikaw ang kapatid ko dahil malayo naman yung pamilya ko. Kaya nga talagang hiyang-hiya ako eh. Sinubo kita doon para lang sa atraso ng pamilya ko. Saka dahil na rin sa panliligaw lang. Ay,
Bahala na, Kaks. Di kita matitiis, alam mo rin yan. Pero ewan ko kung babalik pa tayo sa dati. Tara na siguro. Mahigit 1 linggo na tayo dito eh. Ay, Mang Dodoy, tutuloy na ho kami. Salamat po sa 2 araw na pagkupkup nyo sa amin. Salamat din ho sa tuba nyo na may dasal. Nakaligtas tayo dahil dun eh. Tsaka pasensya na ho, inangasan namin kayo nung una. Ay, napaka-arte nyo naman. Mag-uwi pa kayo na rin tuba. Inyo na tong 2 bote. Yun! Mahal to sa daan eh. Salamat ho! Si Mina ho, sakali lang makita nyo, pakiabot ho to. Sulat yan, saka contacts namin. Maraming salamat rin sa inyo. Nabawi ko si Nida sa tulong nyo. Iaabot ko na lang ito kay Mina kung makita ko pa siya. Si Mina, nakita rin namin sa terminal ng barko. Ngumiti siya sa amin bago siya sumakay sa ibang biyahe. Pag-ibig ang ipinunta naming magkaibigan sa lugar na yun. Muntik na kaming mamatay. Nagkalamat ang pagkakaibigan namin ni Beloy dahil sa mga nangyari at sa pag-ibig na yun. Sa ngayon, bihira kaming magkita. Siguro, panahon lang ang kailangan naming pareho. Si Mina, nakapag-chat pa na pupuntahan kami minsan. Pero hinayaan ko na lang din muna siya. Pero bukas ako sa pagdating niya. Dito ko na tinatapos ang aking kwento. Pasensya na kung hindi masyadong masaya ang ending. Pero salamat pa rin sa pakikinig. Ingat at God bless sa inyo.